Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamara Vision Network, ako po si Angel Malikdan at ito po ang TVNet Weekend Report. Kalabing-1 sa buwan Oktubre, taong 2025. At sa ulo ng ating mga balita. SOMA 2025 ni Mayor Roldan, 100 araw ng paglilingkod sa kanyang ikalawang termino, ilahad. Calamity loan para sa mga naapektuhan ng nadaang bagyo, alok ng SSS. At price freeze matapos ang bagyong Opong ipinatupad sa buong lalawigan. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye ng ating mga balita, matagumpay na ipinagdiwang ng BJMP Calapan City District Jail ang National Elderly Filipino Week noong Oktubre 1 to 7, 2025. Sa pamamagitan ng iba't ibang makabuluhan at kapanapanabik na aktibidad para sa mga senior citizen persons deprived of liberty. Matagumpay na ipinagdiwang ng BJMP Calapan City District Jail ang National Elderly Filipino Week nakaraang ika-1 hanggang ika-7 ng Oktubre sa pamamagitan ng iba't ibang makabuluhan at kapanapanabik na aktibidad para sa mga senior citizens deprived of liberty. Kabilang sa mga sinagawang gawain ng Zumba Gold, libreng manicure pedicure at gupit at ang masayang oldies but goodies video kay challenge. Layunin ng mga aktibidad na ito na isulong ang kalusugan, kalinisan at kasiyahan ng mga nakatatandang PDL. Gayon din ang pagpaparamdam sa kanila ng pagmamahal at pagkalinga mula sa pamunuan ng piitan. Ang nasabing programa ay pinangunahan ni Jail Officer 2 Ivy Marie Montoya at Jail Officer Jerome Solis, Kapwa Development Program Officer sa ilalim ng pagkabay ni Jail Senior Inspector Rodante Cayabyab, Acting District Jail Warden, at ni Jail Senior Superintendent Clarence Mayangao, Regional Director ng BJMP Mimaropa. Sa kanyang mensahe, pinuri ni Jail Senior Inspector Cayabyab ang aktibong pakikilahok ng mga senior citizen PDL at binigyan diin na ang ganitong mga gawain ay patunay ng patuloy na advokasyahan ng BJMP na magbigay ng makatao, makabuluhan at mapagkalingang serbisyo para sa lahat ng PDL, anuman ang kanilang edad. Sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito, ipinakita ng Calapan City District Jail ang matibay na pangako ng Bureau of Jail Management and Penology na itaguyod ang dignidad, kalusugan at kagalingan ng mga nakatatandang miyembro ng komunidad kahit na nasa loob ng piitan. Sa patuloy ng pagpapaigting ng ugnayan sa pagitan ng kapulisan at mamamayan, matagumpay na isinagawa ng Oriental Mindoro Police Provincial Office o ORMIN PPO sa pangunguna ni Police Colonel Edison V. Revita, Provincial Director, ang programang Talakayan sa Bayan ni PD at HEPE. Nakaraang ika-9 ng Oktubre, Barangay Poblasyon, Bansud, Oriental Mindoro. Sa patuloy na pagpapaigting na ugnayan sa pagitan ng kapulisan at mamamayan, matagumpay na isinagawa ng Oriental Mindoro Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Colonel Edison Revita, Provincial Director, ang programang Talakayan sa Bayan ni PD at HEPE. Nakaraang ika-9 ng Oktubre sa GAD Building, Barangay Poblasyon, Bansud, Oriental Mindoro. Ang nasabing aktibidad ay naisakatuparan sa koordinasyon at suporta ng Bansud Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Clyde Calyawen, Chief of Police. Layunin ng programa na magbigay ng plataporma para sa bukas na dialogo sa pagitan ng kapulisan at ng komunidad, kung saan tinalakay ang mga isyong may kaugnayan sa kapayapaan, kaayusan at seguridad sa bayan. Bilang patunay na matibay na pakikipagtulungan sa mga programa ng kapulisan, dumalo sa nasabing gawain ang punong bayan ng Bansud, si Honorable Ronaldo Morada, at pangalawang alkalde, Honorable Alma Mirano. Sa kanilang mga mensahe, kapwa nila ipinahayag ang buong suporta at pagpapahalaga sa mga programa at inisyatibo ng ORMIN PPO, partikular na yung nakatuon sa pagpapanatili ng mapayapa at ligtas na komunidad
Samantala, iprinesinta ni Police Major Calyawin ang peace and order situation sa bayan ng Bansud. Ilan sa naging paksa sa naturong aktibidad ay ang Army PPO's Project Shield Revitalize Fair at LCAC. Sa open forum ay nabigyan linaw ang mga katanungan ng mga nagsidalo mula sa mga kabalikat na sektor. Sa kanyang talumpati, ipinahayag ni Police Colonel Revita ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa patuloy na pakikiisa, pagtitiwala at pakikipagtulungan ng mga mamamayan ng Bansud sa hanay ng kapulisan. Ayon sa kanya, ang tagumpay ng mga programa at proyekto ng PNP ay hindi lamang bunga ng kanilang pagsisikap, kundi bunga ng sama-sama pagkilos ng komunidad. Sa pamamagitan ng programang ito, nagkaroon ng pagkakataon ng mga mamayan iparating ang kanilang mga hinaing, suwestyon at pangangailangan habang ipinapaliwanag naman ng kapulisan ang mga hakbang at inisyatibong isinasagawa upang higit pang pag-ibayuhin ang kaligtasan, disiplina at kaunlaran ng komunidad. Two-story, 4-classroom school building na may kasama pang computer sets. Ito ang tinanggap ng Bayanan 2 Elementary School mula sa isang pribadong foundation. Kasabay ng turnover, isinagawa na rin ang blessing, ribbon cutting at unveiling of the marker. Karagdagang mga silid-aralan, upuan at ilang kagamitan para sa dekalidad na edukasyon at para na rin sa mga susunod pang mga mag-aaral. Ito ang magandang kaganapan na nais sa katuparan sa isinagawang inauguration and turnover ceremony ng 2-story 4-classroom school building sa Bayanan 2 Elementary School. Ang nagkaloob ang SM Prime at SM Foundation. At 30 ng Setyembre, opisyal nang tinanggap ng Bayanan 2 Elementary School ang nasabing proyekto kasabay ng blessing, ribbon cutting at unveiling of the marker ng nasabing gusali. Sinaksihan ito ni Calapan City Mayor Doyle Yachon, DepEd Calapan City Division officials sa pangunguna ni Superintendent Susana Bautista, Bayanan 2 School Community, barangay officials at mga kinatawan mula sa SM Foundation. Personal na nagpasalamat si City Mayor Doyle Yachon at sinabing ang edukasyon ang pundasyon ng pangarap at tagumpay ng bawat isang mag-aaral. And being prepared can only be attained through education. And for your dream to come true, it will always be through education. And we were given this beautiful edifice here. I am enjoying and praying so with our parents. Please join our hands and give the best for our children. After all, the competitiveness of this city will depend on competitive individuals, and that would be you because of education. Again, SM, thank you very much. Good morning. Pasasalamat rin ang ipinaabot ni Principal Adeline Francisco sa SM Prime at SM Foundation na mayroon pa aniyang bonus na karagdagang computer sets para sa mga mag-aaral. Mapalad rin aniyang Bayanan 2 Elementary School na napili sa 5 paaralang inirekomenda sa nasabing foundation na maging benepisyaryo. Mula po sa puso namin lahat, in behalf po ng Bayanan 2 Elementary School po, tapos puso po kami nagpapasalamat sa SM Foundation, SM Prime, para po sa pagbibigay po sa amin ng 2-story 4 classrooms po na full pack po ang nandun po. Meron na po siyang silya, meron na pong teacher's table, may blackboard, whiteboard po siya, and meron pong CR para po sa PWD. Lahat po ng classrooms ay may CR. And at the same time po, kung blessed din po na yun. Thank you very much din po doon sa ibibigay na computer po na 20 units po na computer. Full pack din po yun para sa aming DG Hub. And maraming salamat po dahil po sa inyo matutupad po ang pangarap ng aming mga mag-aaral sa Bayanan 2 Elementary School. Nangako naman ang buong school community na kanilang iingatan at aalagaan na nasabing gusali upang marami pang mag-aaral ang makinabang dito. Magbabalik po ang TVNet News ay makalipas ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT.
Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpatuloy ng ating mga balita, nag-alok ang SSS ng Calamity Loan Program para sa mga biktima ng lindol sa Cebu at mga miyembrong naapektuhan ng bagyo kung saan idineklara ng NDRRMC ang state of calamity sa 85 bayan at lungsod sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Cagayan, Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, Aklan at Maguindanao del Sur. Nag-aalok ang Social Security System o SSS ng Calamity Loan Program para sa mga biktima ng lindol sa Cebu at mga miyembrong naapektuhan ng bagyo. Bukod sa Cebu, binigyan din dineklaro na pinalawak nilang SSS Calamity Loan Program sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga miyembrong naapektuhan ng mga nagdaang bagyong Mirasol, Nando at Opong. Pati na rin ang pinalakas na habagat na nakakaapekto sa kabuhayan at araw-araw na pamumuhay ng maraming Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa. Idineklara ng NDRRMC ang state of calamity sa 85 bayan at lungsod sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Cagayan, Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, Aklan at Maguindanao del Sur dahil sa mga nasabing masamang panahon. Ayon sa SSS, ang bagong guidelines ng SSS Calamity Loan Program ay magbibigay daan upang makapagbigay agad ng tulong pinansyal sa mga miyembrong naapektuhan sa pamamagitan ng calamity loan na may mas mababang interes sa 7% kada taon at maaaring umutang ng hanggang 20,000 pesos. Dagdag niya, pinaikli na ang proseso ng loan activation upang mas mapabilis na maibigay ang tulong pinansyal sa mga apektadong miyembro. Maaaring mag-apply para sa calamity loan ng mga miyembro gamit ang kanilang My.SSS account. Kapag naaprubahan, direktang ipapasok na sa kanilang enrolled disbursement account ang loan proceeds. Paalala ng SSS para sa mga employed members, dapat i-updated ang kanilang employer sa SSS contribution at loan remittances. Sa kaugnay na balita, pinatutupad na ng Department of Trade and Industry ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa Oriental Mindoro at sa iba pang lalawigan matapos ang pagdeklara ng state of calamity dahil sa pananalasa ng bagyong Opong. Alamin natin ang detalye sa balitang ito. Automatikong ipinatupad ng Department of Trade and Industry o DTI ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa Oriental Mindoro at Romblon matapos ideklara ang state of calamity dahil sa pananalasa ng bagyong Opong. Epektibo ang nasabing kautusan ika-29 ng Setyembre at sakop ng price freeze ang siyam na kategorya ng basic necessities gaya ng canned fish, processed milk, instant noodles at bottled water. Kasama rin dito ang marine products, kape, laundry, soap, kandila, tinapay at iodized salt. Ayon pa rin sa DTI, mananatili ang price freeze habang umiiral ang state of calamity. Pero hindi naman tuladampas ng 60 araw, alinsunod na rin sa Republic Act 7581 o Price Act na inamyendahan ng RA 10623. Babala naman ng DTI ang sinumang lalabag ay mahaharap sa mabigat na parusa, kabilang ang pagkakakulong ng hanggang 10 taon at multang 5,000 piso hanggang 2 milyong piso. Hinihikayat din nila ang mga mamimili na i-report agad sa kanilang tanggapan na anumang kaso ng overpricing o pananamantala.
Hiwalay na nagpapatubad ng price control ang Department of Agriculture para naman ito sa mga produktong agrikultural tulad ng bigas, mais, gulay, karne at isda. Ang Price Act ay automatikong nagtatakda ng price freeze tuwing may deklarasyon ng state of calamity para protektahan ang mga mamimili sa panahon ng kalamidad. Samantala, 8 ng Oktubre, isinagawa ni Baco Mayor Alan Roldan ang SOMA 2025. Ang ikalawang termino, ang ika-100 araw ng paglilingkod sa bayan para sa mamamayan. Ang mga naging kaganapan, ating balikan sa ulat na ito. 8 ng Oktubre isinagawa ni Baco Mayor Alan Roldan ang SOMA 2025, ang ikalawang termino, ang ika-100 araw ng paglilingkod sa bayan para sa mamamayan. Ang pag-uulat ay naisakatuparan sa pamamagitan ng espesyal na sesyon ng Sangguniang Bayan sa pamumuno ni Baco Vice Mayor Eric Castillo, kasama lahat na bumubuo ng konseho, mga hepe ng departamento, barangay officials, mga kinatawan ng iba't ibang ahensya at ilang kawani ng pamalaang bayan ng Baco. Ayon kay Mayor Roldan, 100 araw na lumipas nang siya ay nangako at naglahad ng plano para sa mga isasagawang bagong mga programa at proyekto para sa kanyang ikalawang termino. Kabilang na dito mga karagdagang tulong para sa agrikultura tulad ng farming machineries, fertilizer vouchers at iba pa kung saan ay katuwang ng pamalaang bayan ng Baco ang ilang konsernadong ahensya. Binanggit rin na alkalde ang higit na pagpapalakas sa turismo ng kanilang bayan sa pamamagitan na rin ng pagkakatatag ng Tourism, Culture and the Arts, pagtatayo ng Municipal Tourism Office at pagkakaroon ng Tourism Information Office. Naging isang ganap rin ang departamento ang Business Permits and Licensing Office o BPLO na layong makapagbigay ng maayos na serbisyo. Patuloy rin ang suporta sa kanilang tulong-dunong program para sa dekalidad na edukasyon, suporta sa kalusugan at higit na pagpapalawak ng kanilang social services at mga proyektong infrastruktura. Sa huli, nagpasalamat si Mayor Roldan sa Sangguniang Bayan sa patuloy na pagsuporta sa kanyang liderato. Ganun rin sa lahat ng mga Bacuenyo. Aniyang ganap ng isang first-class municipality ang bayan ng Baco. Subalit hindi dito natatapos ang kanilang pangarap na makilala ang Baco na isang maunlad, marangal at progresibong bayan. Mga kababayan, sa ating unang termino, pinatunayan na natin hindi sapat ang titulo. Kailangan ay tunay na paglilingkod. Hindi sapat na mabait kung walang tapang at pananagutan. Hindi sapat na inihala lamang, kundi kikilos para sa kinabukasan. Pinagtitiwalaan ninyo ako at muli kong sinasabi, titindig ako para sa tama, para sa makararami. Ang ating tagumpay ay hindi gawa ng iisa, kundi ng pagkakaisa at pagtutulungan ng bawat isa. Nakamtan natin ito ay dahil sa walang tigil na pagsusumika sa tulong ng bumubuo ng 12 Sangguniang Bayan ng Baco sa pamumuno ni Vice Mayor Eric Castillo at mga konsihan na kapagpasa ng 93 resolution at 2 ordinansa, gayon din ang pagpasa sa accreditation ng 18 COS at 9 na kooperatiba sa loob lamang ng 100 araw. Malaking tulong ito upang ating may patupad ang ating mga pinangangarap at dahilan na rin ng maigting na pagkapit ng inyong lingkod sa matagal na pangarap na mapaunlad ang ating minamahal na bayan. Ngayon, tayo ay isa ng first-class municipality. Ngunit hindi rito natatapos ang ating pangarap na minimitin. Sisikapin natin na sa Baco ay wala nang maiiwan, walang maghihirap. Lahat ay may kinabukasan at makikilala ang Baco sa buong bansa. Isang bayang maunlad, marangal at may progreso. Muli,
Nagpapasalamat ako sa buong Maynikha, sa aking pamilya, sa aking mga kapwa lingkod bayan, at higit sa lahat, sa inyo mga kababayan. Salamat sa tiwala at pagmamahal. Mabuhay ang mamamayan ng Bacoor. Muli, ito ang naglilingkod, Mayor Alan Roldan, patuloy na naglilingkod sa bayan para sa mamamayan. Iba pa mga balita sa aming pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Isinagawa ang obra Mimaropa 2025 mula October 2 to 5, 2025 sa Glorieta Activity Center, Makati City na layong ipakita at ipagmalaki ang mga natatanging produkto, kultura at kagandahan ng Mimaropa. Sa pagkatapos, itinanghal ang Calapan City bilang Best Bayanihan Exhibit Booth Awardee. Isinagawa ang obra Mimaropa 2025 nakaraang October 2 to 5, 2025 sa Glorieta Activity Center, Makati upang ipakita at ipagmalaki ang mga natatanging produkto, kultura at kagandahan ng Mimaropa. Lumahok sa trade fair ang lungsod ng Calapan sa pangunguna ni OIC Joan Laines ng City Trade and Industry Department bilang pagsuporta sa pagsusulong ng lokal na produkto at pagpapalakas ng ugnayan sa industriya at kalakalan. Dumalaw rin sa booth ng Calapan City si Regional Director ng Department of Trade and Industry Mimaropa Region Amarmillo Benter upang ipakita ang kanyang suporta sa mga kalahok mula sa rehiyon, lalong higit sa lungsod ng Calapan. Sa pamamagitan ng paglahok ng Calapan City sa ganitong mga kaganapan, higit na napapalawak ang merkado ng mga produktong lokal na nagbubukas ng mas maraming oportunidad sa negosyo. Kasabay na pagkilala sa potensyal na lungsod bilang sentro ng kalakalan at industriya sa Oriental Mindoro. Nagiging daan din ito sa mas malawak na networking at partnership sa iba't ibang negosyante at organisasyon na maaaring maghatid ng karagdagang pamumuhunan. Sa temang sama-samang paglalakbay sa hapag ng pag-asa, sa SFI may pag-asa, sa buhay sa SFI aangat ang buhay.
Pinagdiwang ng Saklaw Foundation Incorporation ang kanilang ika-25 anibersaryo na ginanap sa OMNHS Gymnasium na karaang ika-4 ng Oktubre. Nag-aalok ang Social Security System o SSS ng Calamity Loan Program para sa mga biktima ng lindol sa Cebu at mga miyembrong naapektuhan ng bagyo. Bukod sa Cebu, binigyan din dineklaro na pinalawak nilang SSS Calamity Loan Program sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga miyembrong naapektuhan ng mga nagdaang bagyong Mirasol, Nando at Opong. Pati na rin ang pinalakas na habagat na nakakaapekto sa kabuhayan at araw-araw na pamumuhay ng maraming Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa. Idineklara ng NDRRMC ang state of calamity sa 85 bayan at lungsod sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, Cagayan, Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, Aklan at Maguindanao del Sur dahil sa mga nasabing masamang panahon. Ayon sa SSS, ang bagong guidelines ng SSS Calamity Loan Program ay magbibigay daan upang makapagbigay agad ng tulong pinansyal sa mga miyembrong naapektuhan sa pamamagitan ng calamity loan na may mas mababang interes sa 7% kada taon at maaaring umutang ng hanggang 20,000 pesos. Dagdag niya, pinaikli na ang proseso ng loan activation upang mas mapabilis na maibigay ang tulong pinansyal sa mga apektadong miyembro. Maaaring mag-apply para sa calamity loan ng mga miyembro gamit ang kanilang My.SSS account. Kapag naaprubahan, direktang ipapasok na sa kanilang enrolled disbursement account ang loan proceeds. Paalala ng SSS para sa mga employed members, dapat i-updated ang kanilang employer sa SSS contribution at loan remittances. Samantala, isang araw ng kasiyahan, sorpresa at pagpupugay. Ito ang handog ng mga guro sa lungsod ng Calapan na sa pribado o pampubliko man na pagdiriwang ng World Teachers Day. Balikan natin ang mga masayang kaganapan ng mga guro natin sa ulat na ito. Isang araw ng kasiyahan, sorpresa at pagpupugay. Ito ang handog sa mga guro sa lungsod ng Calapan sa pribado o pampubliko man sa pagdiriwang ng World Teachers Day. Ika-3 ng Oktubre, nagtipon ang tinatayang nasa 2,000 mga guro sa Governor Afonso V. Umali Sr. Gymnasium kung saan ay hinandugan ang mga ito ng pamalalungsod sa pangunguna ni City Mayor Doyle Leachon ng isang araw na puno ng kasiyahan at sorpresa bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo, dedikasyon at serbisyo. Sa pagdalo naman ni City Government of Calapan, City Administrator Angel Navarro, mensahe niya na layong bigyang pahalaga na selebrasyong ito ang natatanging kontribusyon ng mga guro sa pagpapaunlad ng edukasyon ng mga kabataan na siyang kinabukasan ng ating bayan. Dagdag pa ni Vice Mayor Bim Ignacio, layon din ang selebrasyon na bigyang pagkilala ang kahalagahan ng pagtuturo bilang propesyon at bigyang pahalaga ang mga tinuturing na pangalawang magulang ng ating mga mag-aaral. Ilang pamper treats din ang inihandog sa mga guro sa kanilang espesyal na araw. Sinimula ng selebrasyon sa pamamagitan ng isang banal na misa na pinangunahan ni Bishop Moises Cuevas. Sa ikalawang bahagi naman ng programa ay sinagawa ang Mr. and Miss World Teachers Day 2025 na nagpakita ng husay, ganda at talento ng mga natatanging guro sa lungsod ng Calapan. Maaari nga rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page ng St. Channel 10. At yan pong kabuuan ng mga balitang nakalap ng News and Stopping Group sa mga nakalipas na araw. At yan pong kabuuan ng mga balitang nakalap ng News and Stopping Group para sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung parating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
Natalakay natin sa mga naunang bahagi ng video ang iba't ibang usaping nakapalibot sa West Philippine Sea at nabigyang diin din natin kung bakit tayo ang may karapatan sa mga likas yaman nito. Kaya kailangan natin itong alamin, ipaglaban at suportahan. Dahil ito ang ating karagatan, ito ang ating karapatan, ito ang ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay parte ng ating pagkakakilanlan. Ito ay mahalaga sa ating national integrity at soberanya. Ang mga isla natin sa Kalayaan Island Group ay nagsisilbering proteksyon natin laban sa mga panghihimasok na maaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad. Ang West Philippine Sea rin ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain, enerhiya at hanap buhay. Kaya nakasaad sa ating saligang batas na dapat natin itong protektahan dahil ang yamang dagat nito ay para lamang sa mga Pilipino. Maaari tayong gumawa ng mga hakbang katulad ng pagpapalaganap na hindi wasto ang historical claims ng China at walang basihan ang iginigiit nitong 9-dash line. Kumilos tayo sa panuntunan ng ating batas at pag-aralan ang saklaw ng ating karapatan. Hindi lamang ito karagatan na estratehikong daluyan ng pandaigdigang kalakalan. Ito ay kabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda at isa sa mga haligi ng maunlad na ekonomiya. Maging mulat tayong mamamayan, magsikap, gisingin ang natutulog na kaisipan, magkapit-bisig sa pagsasanggalan ng ating karapatan. Huwag tayong magkibit-balikat at huwag tayong patitinag sa anumang nais sumadlang sa kaunlaran ng ating kinabukasan. Palaganap ang katotohanan, isulong ang mapayapang rehiyon, at magtulungan upang tiyakin ang ating kasarinlan para sa ikabubuti ng ating sambayanan. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa ating kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future.